Infinix Note Edge guys, unang pasabog po ni Infinix ngayon 2026 at unang smartphone din po ni Infinix na meron pong pinakamalaking battery ngayon sa lahat po ng Infinix na mabibili natin. At mukhang ito rin po ang merong pinakamalinis at pinakamagandang XOS po na gamit ko ngayon. Dahil hindi na nga po siya itsurang mumurahin, itong Anid version po niya. Dahil yung mga unang version po ni Infinix ay napakapangit po ng mga UI nila. Actually mula XOS 15 nga po last year, I think binibigyan na po ng pansin ni Infinix yung pinaka-UI nga po ng mga smartphone nila. Dahil maganda na nga po silang gamitin. At lalong-lalo pa, itong XOS 16 po nila ngayon. Dahil kung galing nga po kayo sa mga lumang Infinix na smartphone at gusto mo mag-upgrade dito ngayon sa mga bagong labas nga po nila, sigurado maninibago po kayo. Kahit dito po sa may home screen niya, mas malinis na po siyang tingnan. Ganun din po sa mga settings niya. Hindi talaga siya itsurang mumurahin na ngayon. Ang kaso guys, sa ilang araw ko na nga rin pong gamit yung smartphone na to, may napansin na po akong tinipid si Infinix dito ngayon. Para po sa isang mid-range po na smartphone. Dito nga po sa may pinaka-vibrator motor niya, medyo hawig po siya ng mga budget phone po ng mga smartphone. Actually guys, parang ganito nga po yung mga vibration po ng mga entry level. Yung parang siyang mga nanginginig. Hindi po siya same guys ng mga ibang mga Infinix na mga smartphone at ibang mga mid-range po ng mga smartphone na magaganda po yung mga haptic feedback po ng mga smartphone nila. May base up ko ito sa tinipid ni Infinix para maibigay nga po sa atin yung LPDDR5X na RAM, saka po yung UFS 2.2 na storage type. At salamat nga po kay AI dahil sa'yo, nagmamahalan yung mga RAM saka mga storage. Tapos gagamitin lang po yung AI sa mga kalokohan lang sa paggawa po ng mga video na hindi naman totoo. Ang isang highlight po ng smartphone na to is yung kanyang malaking battery. Di naka 6.5 mAh siya nga po siya with 45 watts sa charger. Pero in fairness guys, hindi niya pagkakamalang 6.5 mAh siya battery ito dahil hindi nga po siya masyadong makapal at di rin po siya masyadong mabigat gamitin. Isa pang tinipid ni Infinix dito guys is yung kanyang camera. Isipin mo guys, para po sa isang mid-range po na smartphone is naka single camera lang po siya na meron 50 megapixel. At dito po sa forma ng kanyang camera, alam niyo na po kung saan ginaya yan guys. Siyempre dito po sa may camera module ng iPhone 17 Pro Max. Mamaya guys, papakita ko po sa inyo yung mga sample shots po natin. Sa display po niya guys, meron po siyang 6.78 inches with 1.5K na resolution. Saka 120Hz sa refresh rate. Still, wala pa rin po siyang HDR support dito nga po sa mga display nila Infinix. Then meron po siyang 4500 din sa peak brightness at Corning Gorilla Glass 7i na protection. Itong display niya guys, actually nung unang hawak ko sa kanya, yes guys, so mapapansin nyo po na naka-curve siya. Pero nung ginagamit ko na po yung smartphone na to, parang di naman ganun kahalat lagi siya pagiging curve niya. Lalo nga po pagka nilagay niyo na po yung case na kasama niya. Super slate lang po yung pagiging curve niya. Kaya para sa akin, parang flat display pa rin po itong Infinix Note Edge. Dito sa may build quality niya, naka-plastic frame lang po siya, saka naka-plastic back lang. Medyo downgrade po yan guys. Compare po sa may last year model ng mga mid-range na mga smartphone po ni Infinix na meron pong metal frame at glass back. Wala naman akong problema guys sa downgrade po ng kanyang build quality dito as long as mura lang po yung kanyang presyo. Eto guys, tatapatin ko na po kayo. Hindi po mura yung smartphone na to. As of recording this video guys, sa pagkakaalam ko, 15,000 po yung SRP niya. SRP yan guys. Hindi pa po yun yung discounted na presyo niya. At yung ganyang klase po ng specs, masyadong mahal po yan guys. Para po sa may 15,000. Or what if tingnan po natin sa discounted na price. Ito guys, pag-usapan po natin saglit. Okay, what if po sa may panahon ng sale, nasa 13K lang po yung presyo niya. Ito guys yung kanyang specs. Tingnan nyo po kung sulit siya. Meron po siyang 6.78 inches nga na meron 120Hz sa refresh rate. 6.5 mAh siya battery. Naka-plastic built lang. Naka-single camera. At Dimensity 7100 5G nga po na processor. Para po sa inyo guys, para po sa may 15,000 SRP niya, sulit po ba yung ganyang klase ng specs? Or kahit po sa may 13K na presyo niya pagka naka-sale? Sa tingin nyo po ba sulit yung ganyang klase ng specs? Dahil last month lang po, nasa 12,000 din po guys ang presyo ng Poco M8 Pro 5G na meron pong mas better na display, mas better na processor, mas mabilis sa charger, mas better na camera, at same din po ng battery na meron pong 6.5 mAh battery. Compare po kay Infinix Note Edge ngayon. Kung hindi po natin titingnan yung ibang mga smartphone po sa mga ganitong presyo, sa mga kulang 15K po na mga SRP, pwede nyo pong masabi na itong si Infinix Note Edge. Maganda po yung specs na makukuha natin. Ang kaso guys, hindi naman tayo bulag. Para po hindi makita yung ibang mga smartphone po na mas sulit dito. Lalo nga po sa mas murang presyo pa. Compare dito guys. Nung una ko nakita itong Infinix Note Edge, akala ko magiging 10K lang po yung presyo nito sa may SRP niya.
Dahil hindi nga po sila nagkakalayo ng Infinix GT30 pagdating nga po sa may specs. Kumbaga, malaki lang po yung battery ng Note Edge ngayon. Ang kaso guys, 12K lang po yung SRP ng GT30 habang si Note Edge, 15,000 po. Wag po muna natin pagkumparahin guys yung mga magiging discounted na mga presyo nila. Diyan po muna tayo tumingin sa mga SRP. Diyan na pa lang guys, makikita na po natin na talaga yung mga bagong lalabas sa mga smartphone po ngayon, medyo overpriced po guys. Pero kung sa panahon po ng sale at panahon po ng early bird price ng smartphone na to is nasa 10K lang po siya to 11K, I think hindi na po masama itong Infinix Note Edge. Considering na mahal po talaga yung mga RAM at mga storage ngayon. Alam na po natin guys ang performance ng Dimensity 7100 5G. Same lang po yun guys sa mga last year model na nasa Povo Card 5G at GT30 5G. No problem naman tayo dito guys sa may Mobile Legends. Ang kaso less than 90Hz lang po yung makukuha natin gameplay sa kanya sa ngayon. Dahil naka-super lang po yung refresh rate niya. Unlike po sa ibang Infinix sa mga smartphone na meron pong ultra refresh rate na meron pong supported na 120 FPS. Yes guys, hindi naman siya ina-advertise as gaming phone. Kaya kung 120 FPS po yung gusto natin sa may Mobile Legends, sa ngayon po hindi pa yun maibibigay ng Note Edge. Maybe sa mga susunod po na update. At speaking of update, naka-Android 16 po siya ngayon. At meron po pangako na 3 years Android update itong si Infinix. Dito nga po sa may Note Edge nila ngayon. Sa Delta Force naman, naka 60 FPS po yung gameplay natin. Playable naman siya guys. Kaso kailangan nyo pa magsakripisyo sa may graphics niya. Naalala ko lang po bigla guys yung isang Infinix sa smartphone. Kung Infinix po talaga ang gusto nyo, bakit hindi na lang tayo mag-Infinix Note 50 Pro Plus 5G? Yan po yung kunin nyo guys. Di nagsisil nga po siya ng around 15,000 lang din po. Actually, nagsil pa nga po siya last year ng 13,000 lang. Napakaganda po guys ang smartphone na yon hanggang ngayon. Isa po yan guys sa pinakamagandang smartphone para sa akin last year. Dahil sobrang ganda po ng kanyang overall na specs. Mula sa may design niya, na meron pong metal frame at glass back. Naka-periscope pa na camera guys. Sobrang ganda rin po. At napakagandang display na formang Galaxy S25 Ultra. Hindi lang po yan guys. Di malakas din po yung kanyang performance. Na halos doble nga po dito sa may Note Edge ngayon. Partida guys, hindi pa gaming po si Note 50 Pro Plus 5G. Pero grabe po yung performance na makukuha natin. Lalo pa kung sa may discounted po natin siya mabibili. Kaya kung ganitong game po yung nilalaro nyo, I suggest malakas sa processor po yung hanapin nyo. Dahil mabibitin po talaga kayo sa may Dimensity 7100. Maganda lang ang ganitong processor. Kung mahilig lang po kayo mag Call of Duty Mobile, yan guys, may enjoy nyo yan. Dahil naka-max po yung kanyang frame rate. Tapos naka-very high po yung graphics niya. Mataas na po yan guys, lalo kung galing nga po kayo sa may G99 lang na processor. Mahirap baliwalain po ang Poco X7 Pro 5G na nagsisil nga lang din po guys ang 11K ngayon. Sobrang lakas pa rin po niyan ngayon guys. Alam ko last year model pa yan. Ang kaso, napakaganda pa rin po talaga ng kanyang specs. Lalo kung i-compare nyo nga po sa mga bagong labas ngayon sa mga ganitong presyo na kulang 15,000 lang. Sa ibang specs po pala guys ng Infinix Note Edge, meron nga rin po pala siyang one tap dito para po sa mga shortcuts natin na mga application na madalas po natin ginagamit. Itong Active Halo po ni Infinix pang notification po yan para alam pa rin po natin kung meron bang message or may tawag po yung smartphone natin. Kung naka-silent at nakataob po yung smartphone natin. Dito naman po sa may camera niya. Para po sa ganitong presyo guys. Sana man lang nilagyan na po nila ng ultra wide to. Kaso wala po. At itong mga sample shots natin. Hindi ito yung inaasahan ko para po sa ganitong presyo ngayon. Para po sa isang mid-range na smartphone. Siguro sa mga unang sample natin, pwede natin masabi na all goods naman siya. Kaso guys, kung i-compare nyo po yung camera niya sa mga budget phone din po ni Infinix, doon nyo po makikita na hindi po siya nagkakalayo. Dahil kung camera po lang po guys yung gusto natin para nga po sa may kulang 15K na presyo. Actually guys, hindi pa nga po 15K yung presyo ng Common 40 Pro 5G. 13K lang po yung SRP niya. At nagsisale pa siya guys ng around 10K lang. Overall po guys, ang camera ng Infinix Note Edge, I think hindi naman na siya masama. Lalo nga po kung hindi naman ito yung priority nyo. Pero kung camera phone po yung gusto nyo, medyo maraming smartphone po na mas maganda rito. Para po sa ganitong presyo at sa mga mas mura pa. Kaya kung sa may SRP nyo pa mabibili yung smartphone na to, I think para po sa akin hindi po siya sulit. Negative to guys. Pero kung sa may 13K, medyo pwede na. Pero para sa akin negative pa rin po ito. Considering na nandyan din po yung Poco M8 Pro 5G na hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Pero yung almost overall na kanyang specs, kaya pong tapatan ang Note Edge. Pero kung makikita nyo po yung smartphone na to sa may around 10K to 11K, I think okay na po yun. Pwede na po siyang i-consider.
Ang kaso guys, hindi po natin pwedeng baliwalain yung Poco M8 5G na mas mura po dito kay Infinix Note Edge. Pero yung specs po nila, halos hindi nagkakalayo. Nagsisale po guys ang Poco M8 ng less than 10k lang. Pero yung specs po na may offer neto, hindi po sila nagkakalayo. Kumbaga guys, ang lamang lang po ni Infinix Note Edge, meron po siyang mas sharp po na display na meron 1.5K, saka po mas malaking battery. Compare po dito kay Poco M8 5G na meron pong 1080p lang na resolution, saka po 55 mAh siya battery. Pero guys, nasa sa inyo po. Malaki po yung difference ng specs. Malaki po yung difference ng presyo ng dalawang smartphone na to. Pero almost hindi po sila nagkakalayo sa may performance. Saka po sa may display nila. Nasa sa inyo na po guys yung decision kung anong smartphone po yung kukunin nyo. Dahil para po sa may less than 15,000, isang smartphone pa lang po yung nakikita kong sulit para sa akin. Ito pong si Poco M8 Pro 5G. And yun lang po guys yung mabili sa video ko at review ko po sa may Infinix Note Edge. Thanks for watching.